what's up mga mga kuya? Ngayon nagpe-prepare tayo para sa ating gagawing rescue. Yung mga naiwan natin sa nakar. Na rig. Re-rescue na natin kasama ang mga kuya. Ito, nagre-ready na kami. Ready Starlink na. I-prepare na kami ni Starlink para pagdating doon sa loob. Magpo-program tayo ng EPS at saka ng yung strada na for diagnosing ng ng ECU. Ito. Kasama natin ang mga kuya. Ayan. Si Kuya Jay, Kuya Jericho Navales, si Kuya Ernest, ang Vice President ng Indian Club. Ito yung Presidente. Tresurero. Ayun, sasabak natin yung Raptor ko sa dulo. Yun. Tapos itong rig natin. Pero kahit sa laptop, dapat meron pa. Ito maputik pa, hindi pa nagagalaw. May putik pa ng nakar. Basta sign out din. Kagaya ako, sign out ako. So nire-ready lang natin yung mga rig natin at lalarga na tayo. Yung mga kasalang dito sa shop. Ito, kakarga na tayo yung mga gamit. So yan. Sabangan nyo kami, gagawin naming rescue doon mga amo. At pag-pray natin na sana yung mga rig na naiwan doon okay lang. So yun, sabangan nyo po kami sa nakar mga amo. Ayun, sa wakas, sa haba-haba nga naman ang biyahe. Sa haba-haba ng biyahe, sa nakar pa rin ang tuloy. Ay nadininaw kami, kabababa lang namin ng mga sasakyan namin. Time check, mga alas 5 ng umaga. At ito lang, kami tatlong rig lang ang papasok sa nakar para i-rescue yung tatlong vehicle din na naiwan doon. So yan, si Sir Edwin. Ang itay pinakamagaling sa aming lahat. Ang aming trail master. Yan. Yan, nakakasama rin. Sir, dini ka. Sige, dito ako. Pero yung presidente ng Beach Point Patrol Club. Oo, presidente. Kaho sa'yo. Kapupugi. Hindi na yung kapupugi. Yan lagi natin kasama pag-rescue. Kahit anong mangyari, kahit saan ka masiraan, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Tare, ang ating siyempre, ang ating kaibigan. Magandang umaga. Ano ba ito ngayon? Umaga o gabi? Umaga na. Almusal na. Alas 6 na. So tapos si parang Kelvin. Yun. Tapos ayun ang tropa. Yun ang titira mamaya ng ating mga sirang rig. Yan. So ilang minuto lang at lalarga na ulit kami. Dahil may papasok yatang bagyo ngayong araw. Papasok na bagyo ngayong araw. So dapat mailabas natin sa lalong madaling panahon yung mga nasira sa loob. Mga amo, samahan nyo kami sa pag-recover.
Ayun at dito muna kami sa tabi ng dagat at tabi ng ilog nagpahinga at medyo sobrang antok na. Ayan ang mga tropa at magkakape muna kami bago lumarga, rumatsyada. Magkakape muna kami kahit wala kaming baon. Makikikape kami din yan. Are, Pinapahinga akin. makikikape kami din yan. Ayan, Pinapay. Puwa-puwa. puwa-puwa. May ba yung ating baon dyan? Na ano? Dinatrap si Derek yun. Doon sa may punong yun. Saan? Doon. May lubluban ng kalabaw ron. Pwede rin ka rin, chinichismis ka na rin. Saan? Doon. Nalublob si Boss Derek. Bakit nalublob? Bakit nalublob? Nasobran ng power. Kaya Derek yan, alam mo na, pagka nasobrahan ka doon ng power, lulublob ka na naman doon. Doon. Napakagandang daan namin din sa ano. Nabago na nga yung lugar na bago. Sa Nakar. Kaya naman kahit na nagpapasira-sira kami din, binabalik-balikan namin hanggang sa Masira ng tuluyan. masira na ulit. Areho lagi naman ang pasimuno sa amin na yun. Yan. Pasimuno. Init na yung kape. Punta ka sa outing. Ha? Punta sa outing. Saan ang outing? Kaya ang bag. Dami ho yan, madami yan. Kami ho napalayas na eh. Napalayas na kami kaya puno-puno. May dala kang generator Ba siyempre. Baka may bibildingin Hindi, mag-ano ako, magre-remap ako doon sa loob mamaya. Remote ko, check mo sa akin. Uy. Nag-error pa lalo yan eh. At kami may magkakape muna at ayun, ari nga po pala Madam. ang aming madam ng Video, mami. Bagong gising. ayun, madam, bagong gising oh. Madam, ano ang masasabi niyo sa Mami, ating ano daw masasabi mo? sa ating kalokohan are? Mami. Madam, ano ang masasabi sa ating kalokohan are? Ha? Shout out kay Julie. Iniwan mo kami, Julie. Oh, Julie daw. Julie baby, wala ka daw kabuhay-buhay ngayon. Rin pala ang buhay. San Marino tsaka... Saka kami magkakape muna, magagayak muna kami ng mga dapat igayak at kami kakape muna ng kaunti. Up.
Ayun, kararating lang ho namin dito sa ano, sa mud pit. Kung saan namin doon, nag-set up na muna kami ng ano diyan ng masisilungan kasi sobrang lakas ng ulan dito, guys. Ito ito yung mud pit kung saan naiwan yung ano, yung Ranger, ayun yung Ranger. So nag-decide ako na hindi na muna ako lumusong until ma-repair namin yung ano, yung Ranger na naiwan. So yan, ang lalim. So pupuntahan na natin ngayon para i-check kung anong nangyari doon sa Ranger. Ayan. Lobot battery? Yun, lobot yung baterya. Kailangan mag-replace tayo ng baterya or paganahin ng generator, mag-charge ng baterya. Pero sobrang lakas ng ulan, guys, oh. Sobrang lakas ng ulan, di kami makakilos ng ayos. Ayan yung Ranger, na-recover natin. Napakadulas. Ito, nabot na nga pala kami ng alas 6 ng hapon bago makarating dito. Nagsimula kami bumiyahe kagabi alas 4 ng madaling araw, tapos nakarating kami dito alas 6 ng hapon. Ayan, so check na natin yung posibleng problema nitong Ranger, kung bakit ito naiwan dito sa nakar. Ito, sasalangan natin ito ng scanner tsaka ano, scanner tsaka remapping tools para makita natin yung error. Yun ang boys, pagod na. Shoutout para kayo, gising ka pa. Ayan, Pagod na, pahinga muna. Sobrang lakas ng ulan. Hindi na kinaya ng powers. 12 hours 24 hours na tayo walang tulog, no? 24 hours na. Sobrang lakas ng ulan. So hopefully makakuha kagad natin yung ano nito, yung problema, para makalabas din kagad tayo bukas. At may mga trabaho pang naiwan sa Manila. So subaybayan nyo kami, guys, kung anong gagawin natin dito sa Ranger. So hindi lang kami makakilos ngayon dahil sobra, ayan, nakikita nyo, lakas ng ulan. Hindi lang kami makakilos ng ayos. Abangan nyo, guys, yung gagawin natin dito. Recovery, nakar. Good morning, guys. Today is Sunday. Pangalawang araw namin ng rescue operation doon sa ating mga naiwan na mga kasamahan sa trail. Ayun ngayon, alas 6 ng umaga. Nagigising lang namin. Sila Kuya Alborg gandun sa kabila. Dalawa na lang kami, dalawang rig na lang. Dahil sa Redwind kahapon, nasiraan na, hindi na tumuloy. So, andito kami sa RTT ngayon. At medyo nagpapatila lang ng ulan dahil ano, nakikita nyo, baha na dito sa bundok. Nandito kami sa gilid ng bundok.
baha na. Maya lang bababa na ako. Yun, at kabababa ko lang dito sa aming sa aming RTT. Ito isa na namang reported damage. Yung owning namin nabaluktot na. Yun, nabaluktot na. Sobrang bigat ng tubig. Sobrang lakas ng ulan. So, parang Kelvin i-repair yung dagdagan na naman. Kahapon ang damage namin, propeller. Hindi pa nga namin nare-repair. Ngayon dagdag naman. Dagdag na naman ang owning. Yung propeller namin pilipit na. Ilalagay natin ang dito. Ngayon owning naman. So, additional damage. Hindi namin alam kung kakayanin pa namin hanggang doon bago makarating doon sa dalawang sasakyan. Andito naman na kami sa isang sasakyan, pero sobrang hirap na guys. Dito pa lang sa taas wala. Ito dati batuhan na to eh. Ngayon puro malalim na eh. Ayan, sira na yung owning ko. Sayang, ARB pa naman to. Ewan ko, mare-repair pa yan. Magluluto lang kami ng almusal at larga na ulit. Dahil maubusan tayo ng oras, baka lumaki yung tubig sa ilog pare, di ba? Oo. Baka salit na kami maka-rescue. Kami na-rescuein dahil kahapon pa umuulan eh. Hindi, pare, paano mga isang linggo pa raw ang ulan dito? Isang linggo na. Isang linggo na Nag-uulan. Yung kaya pala sobrang hirap na ng dinaanan natin kahapon. Halos magkaubusan na kami ng power ni Kuya Albert. Ako, ever since pupunta kami rito, wala akong starter. Wala akong starter yung sasakyan ko. So, saka gustuhan lang talagang makatulong. Sinagaan namin kahit walang starter. Ginagawa namin pag namamatay yung sasakyan, papahila ako kay Kuya Albert para makajot. Ayun. Hey guys, luto muna kami almusal at mamaya lalarga na kami. Guys, ayun yung isang re-rescue namin, no? Yung Ranger. Pinoproblema namin paano kami lulusong dito. Diyan, napakalalim niyan guys. So, ang gagawin namin, i-recover na lang muna namin yon. Then, hindi na kami tutuloy dyan, babalik na kami rito. Dito na ulit kami dadaanan team. Hello guys, update dito sa ating ginagawang Ranger at ngayon napaandar na natin siya. Nailipat na natin galing dito, nalipat na natin dito ng pwesto. So may initiative tayo na ginawa natin ng paraan para mailipat-lipat siya ng pwesto para mailagay natin yung tamang pyesa doon sa ilalim. Kasi nakikita nyo guys, napakalalim ng putik yan. Napakalalim yung putik. Kaya nahirapan kami dahil hindi makasuot yung tao dito sa ilalim. Hindi makapwesto kasi napakalalim nga ng putik. So dapat mailipat natin yan sa mababaw na lugar, which is doon. Ayan. Tayo.
na sitwasyon. Ito na ang sitwasyon namin ngayon. Ayan. So ngayon natapos namin yung Ranger kanina. Nagawa na namin to. Ngayon, ito naman ang gagamitin namin pang recover doon sa dalawa pang naiwan doon sa taas. At ito tatawirin namin, oh, lalim, oh, lakas ng tubig. Tapos ang lalaki ng bato. Ayan, tatawirin namin yan. Lalaki ng bato. For sure, madadamage yung ano. Madadamage yung puwet natin dyan. Madadamage yung puwet. Kasi ano eh, mababa yung puwet ng ano, Ranger. Ayun, at dumating na nga kami dito sa pangatlong rig. Pangalawang rig at saka isa pangatlo. Ayun, nagsisimula na naming baklasin yung clutch nito. At saka itong program ito isa. Itong isa kasi ang nasira dito, EPS sensor at saka module, saka steering rack nasira dito. Ayan, hindi na siya nakalis dito simula nung pumasok kami rito nung May 15. Hindi na siya nakalis. Ayan, dito sana paahon, palabas na ito ng umiray. Kaso, wala, hanggang dito lang siya. Nasira na. Ayan, buti naman walang nabawas na hindi naman siya hindi naman nagalaw dito sa pinagkapwestuhan niya. Walang nabawas na kahit anong mahalagang bagay. Kung ano yung pagkakaiwan namin dito, ganun pa rin. So ngayon, ang gagawin natin dito, ipoprogram natin ang EPS nito. Hindi ko lang sigurado kung makakakunik ako ng internet dito. Pero may Starlink naman kami dala. Kaya lang, hindi ko sigurado kung magkukunik. Bababa lang namin doon, hilahin ng isang Ranger. Hilahin ng isang Ranger na yon para may ayos ito ng posisyon. Kasi itong gulong niya, wala na yan eh. Putol na ang connection niyan doon sa steering rack. Wala na siyang steering rack. So, wala na talaga siyang kumbaga, wala nang giya. Wala na manibela, hindi na mapihit. Kahit pihitin mo manibela, hindi na mapihit yung gulong. So, kaya ganito ang pwesto niyan. So, ngayon, simulan namin na gawin. Ayan, ating binababa. Ambrek po. Ha? Alalahin na lang. Alalahin na lang. Simulan natin yung program.
Wala natin baklasin ang ang steering rack. Ito guys, ito na ang kaganapan namin ngayon dito sa pag-rescue. Sinagawang pag-rescue namin ngayon dito sa Nakar. Ito, ang ginagawa namin ngayon dito, ayan, wala na kaming mapwestuhan dahil hanggang ngayon ilang oras na, sobrang lakas pa rin ng ulan. Hindi tumitigil yung ulan. Hindi namin alam kung anong status ng tubig sa ilog. Mamaya pagbaba namin. Ito ang ginagawa natin dito ngayon ay yung lining itong Pajero na naiwan ng nakaraan. Improvised lifter tayo. Kaya wala tayong dalang lifter. Puno lifter muna tayo ngayon. Puno lifter. Diyan natin sinabit para maangat natin. Tapos tubig. Kasi ang problema namin ngayon, wala na kaming tubig. Wala na kaming bigas. Wala tubig na malinis, pero kita nyo naman, umuulan. Daming tubig. Wala na kaming bigas. Tapos mga uling namin, nasira na. Wala na kaming bigas na. Hindi namin alam kung hanggang anong oras kami dito, o hanggang anong araw kami dito. Ano lang kung makakalabas. Pecha kami makakalabas. Pero, ito naman, ginagawa naman namin. Gawa namin lahat. Ito si Sir Paul, yung ranger. Ano muna kami ngayon? Nakukuha na rin. Sugas. Bakit? Shafting ang putol. Kaya pala ang lambot ng mga dulang. Patay. Ay! Kung galing Manila, papuntang Oo. nasa cross joint. Yun ang naputol. Naputol din. Welding. Pwede, welding natin, may welding up. Wala din. Hindi pala. Pero EPS, bali lang talaga. Putok. Ito yung ranger na pumutok ang EPS, nabasag. Ang problema, nadagdagan kami ng problema ulit. Dahil ang problema namin, ito naman yung shafting ng yung cross joint. So yun, hindi namin alam kung nalalabas namin ito. Pero kakabit namin ng EPS, ipas. Tapos program. Tapos balik ulit para naman sa shafting. Baka mahaba naman yung Kung baka mahaba cross joint. Hindi, pagka siguro malambot lang naman yan, di ba? Nakakapit siguro kung gagawa ng magandang joint paraan. Barena, flat bar. Tapos tornilyo. Barena, flat bar, tornilyo. Hindi, basta Mahaba, dos? Mahaba? Maabot doon sa shop sa taas? Next no? Ayun, ang isa pa sa nagdagdag ng problema namin, hindi lang pala yung EPS ang sira, hindi pati yung shafting putol. So ngayon gagawin namin kung ano magagawa namin paraan para lang mailabas ko lahat. Kasi sige, so 3 araw na kami rito na umuulan. Walang tigil ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Palakas ng palakas. At ang isa sa mga problema namin, wala na rin kaming pagkain. Dahil yung budget kasi na dinala namin, pang ano lang
pang 3 araw lang. Eh kung abutin kami ng 4 na araw dito, wala na kaming choice kundi iiwan na naman namin yung isang rig. Iiwan ulit, then ilalabas yung itong dalawa, kaya naman namin ilabas to ngayon, itong dalawa. Ang may iwan niya yun, kung sakali, yung isang Ranger pa. Ayan guys, samahan nyo kami at pagdasal natin kung anong para sa kadali, kumbaga para mapabilis ang pag-recover namin dito sa 3 vehicle na to. Isang muna sa video. Ating mga balupit na welder. Dayo pa ng gitna ng nakar. So ngayon, wini-welding natin yung yung shafting. Kasi aside doon sa pagkaputol nung EPS nung Ranger, pagkabasag, naputol din yung dugtungan nung pagkaka-body lip, yung extension nung shafting. So kaya ngayon ginagawa natin ang paraan. Buti nadala natin yung ating welding machine tsaka yung inverter. Yung isa yun, nakakabitan natin yung EPS mamaya. Kasi po program natin. Alas 5 na ng hapon sa pangatlong araw natin. Ngayon sinasalpak na natin yung EPS. Masok na? Masok. Labas. Kaya sa tagal namin, yung aming mekaniko naging na, naging white lady na. Ano maglakad ko din na malayo pagkakamala ka talaga ako. Ano na, tapos na kami. Pwede na. Alas 12 na ng gabi, tapos na kami. Lumalabas na ang white lady. White lady ng nakar. White lady ng nakar, ayan Siya tumira niya, White lady ng nakar, patapos na kami. Ngayon na nakabit na yung EPS, nakabit na namin, so programming na lang. Saka nakakita ng ganyan. Only in general na car. Saka naman nakita ng nagsiservisyong ganyan. Dadayunin ka sa general na car. Shout out din. Gusto yung program, i-remap para mas lumakas yung lumakas ang busina pag remap. Ayan, program na lang. At maya ng konti, mga ilang oras pa lalarga na tayo. Opya, kabit na lang ng gulong at steering rack. Ayan.
So yung biyahe namin mamaya baka hindi ko na ma-document dahil una pagod na kami, pangalawa lobat na rin kami, wala na rin kaming pan-charge ng tiyan, lobat na lahat. So bibirahin namin to kahit hating gabi, makauwi lang bukas. Salamat po sa may kapal at sa may binigyan ng pagkakataon na ganito. At salamat lalo naman sa ating mga nakasamang mekaniko, winchman, trail master, dito, programmer, sa lahat po ng nakatulong namin. Maraming salamat po. Then tatakbuhin namin mamaya. Ayan o, palit na po ng palit yung daan. Lumalim na ng lumalim dahil sa tagal ng ulan dito. Ayan, palit na ng daan. Kaya nga mahihirapan pa kami maglabas ng pick up dahil walang pagmamani-overhan. So ito, tapos naman na rin ito. Itong isa, tapos na. Bali itong tatlong to na rescue namin. Samahan nyo na lang kami pauwi at sana mabilis lang kaming makalabas ng bundok. Ito na po ang sitwasyon namin ngayon. Alas 5 ng umaga ng Lunes. So, hila-hila ko na. Andun na yung mga tropa nauna. Pero inabot pa rin namin. So dahilan para mas stranded kami pare-parehas. Hindi na kami makadaan. Ayun, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa Umiray pa rin ang tuloy. Nadidinan na ho kami sa Umiray at sa awa ng Panginoon ay hindi man halos nagkadurog-durog. Konti lang, nabawas lang naman. Mga ano lang naman, mga nahulog yung galamay. Ayan, na-rescue na ho natin yung tatlong naiwan na tropa natin. Yan. Pero itong isa medyo titingnan pa namin kung kaya pa namin gawa ng paraan kasi medyo maraming lumabas na sira pamula nung nalubog siya sa putik. Ayan. Nalubog siya sa putik. Ito simula doon sa pagkakabunot namin doon sa Umiray. Ayan. Ito ang nangyari. Pero sa awa naman ng Diyos ay kakapraso na ang aming suliranin. Kakapraso na at nasa seaside na kami. Ayan. So anytime kung gustong i-rescue,
pwede na ito by sea. At hindi na bumiyahe ng ano, ng byland ulit. So ayun ang pinakamaganda namang nangyari kahit pa paano ay nailabas natin doon sa medyo madilim na lugar na walang kasiguraduhan. Ngayon nandito na siya sa mga parang barangay dito, Barangay Gindan. Yan, nailabas na natin kahit medyo malamang masakit ang kasukasuan nitong mga sasakyan na to. Yung mudguard pala dito sa likod nawala na. Mudguard sa likod nawala na. Pero Ano mo, kulang po mo. ha? Oh. Lalapin natin yan. Ito, kulang ang langis. Tapos putol na rin ang belt ng alternator. Ayan. Pero tsatsagayin natin ito ilabas dahil may battery pa naman, may winch pa. Kaya pa yan. Ayan. Parang Kelvin, shoutout naman dyan. Salamat pare, salamat at always support ka sa akin. Shoutout kay Automoto. Automoto, sinoutout yan. Ayan. Grabe pagod. Wala nang paglagyan ng putik. Umuusok pa. Bagong luto. Usok pa. Pusin natin yan. Parang lugi tayo kay Sir Chris ah. Bakit matigas lang ang manibela ng kanyang ano wala man lang na ano. Ay, kasi nga. Para pag ano, pag ginagawa ko pagbabag na yan. Bitaw. Galing talaga ni Pargen B. Kaya matigas din manibela mo. Hindi naman. Ayun. So ngayon nagpe-prepare na kami at actually tatlong araw. Magtatatlong araw na kami dito sa aming sinagawang rescue. Ayan. Ang ating rig actually tatlo kaming magkakasama. Ang unang kasama namin si Sir Edwin, kaso hindi pa nakakarating ng dito sa Gindan, ay nasira na yung kanyang rig. So kaya si Kuya Albert na lang yung nakakasama namin. Pero si Kuya Albert kasi may mga appointment, so kaya hindi na rin tayo nasamahan. Pero salamat pa rin sa mga suporta at sa tulong ng mga tropa. At sa awa naman ng Diyos ay na-save natin yung kanilang mga sasakyan. Ayun, sa lahat po ng mga gusto or nangangailangan ng tulong rescue dito sa mga extreme trail, don't hesitate to call us po. Winch Point Off-Road po. Handa po kaming tulungan kayo saan man kayo naroroon, basta po trail ang usapan. Handa po kaming rumescue sa abot ng aming makakaya. Winch Point Off-Road po. Itatag po namin dyan yung link sa baba. Lagyan namin dito sa baba kung saan kayo pwedeng kumontak kung sakali man na katulad nila na nasa alanganing sitwasyon kayo, nasa alanganing sitwasyon ang mga rig ninyo naiwan sa gitna ng gubat. At sa abot ho ng aming makakaya, sa abot ho ng kaya ng Team Winch Point Off-Road, ay amin po kayong tutulungan. Yun po, at maraming salamat po. Paki-follow and share po kami, and like po sa Facebook and YouTube, Winch Point Off-Road, sa YouTube channel namin Winch Point Off-Road. Then
FB page Winch Point Off-Road House, then sa team namin sa Off-Road, sa Winch Point Off-Road Club PH. So yun lamang po, at maraming salamat po. Hanggang sa muli po, mabuhay po mga amo, mga kuya. Thank you so much po.